Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ilang bisis ba tayo na nagkaroon ng walang panindigan sa ating pagiging tagasunod ni Kristo? Mga kaibigan, ngayon ay araw ng Miyerkules. Nasa ika-27 araw na tayo sa pagdiriwang natin sa buwan ng Marso, sa Semana Santa 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Di ba gaya ng sinasabi ko palagi, na napakaganda na magsimula tayo ng ating mga gawain araw-araw sa pamamagitan ng pagninilay at magkaroon ng kaalaman kung ano yung sinasaad at mensahe ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating Ebanghelyo. Alam ko na naging masigasig din tayo sa ating paghahanda ng ating sarili sa mga pagninilay, mga kawang-gawa, at pag-alay ng panalangin sa bawat isa araw-araw, lalong-lalo na sa paghahanda natin sa nalalapit na pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Sana maging mabunga ang lahat ng ito. Sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 14 hanggang 25. Dito nakita natin na si Jesus ay nagkaroon ng pag-uusap sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga alagad. At sinabi niya ng harap-harapan na isa sa kanila ay maging hindi tapat. No? Ibig sabihin ay magtatwa sa kanya, ipagkanulo siya. At ang tinutukoy niya dito ay walang iba kung hindi si Judas Iscariote. Kahit ano pa ang sabihin ni Judas na magmamalinis, alam na alam ni Jesus kung ano ang nasa kalooban niya. Kaya nga sabi niya, ikaw nga at wala nang iba. Siguro sa ating buhay, paano natin nagawa at saan ba, ano ba ang mga pagkakataon na naging katulad tayo ni Judas Iscariote na walang panindigan, lalong-lalo na sa paggawa ng kabutihan. Di ba? At minsan may pag-uugali din tayo na yung kamalian natin ay itinuturo natin sa ibang tao. At minsan, bato-bato sa langit, mayroon din tayong pag-uugali na nagmamalinis tayo. Na gusto nating ipakita na kung nagkamali man tayo ay dahil sa iba at hindi natin ito sinasadya. Pagnilayan natin ito ng mabuti. Dahil sa bandang huli, sasabihin sa atin ni Jesus, ikaw nga. Wala nang iba kung hindi ikaw nga. Mga kaibigan, sana sa linggong ito, sa araw na ito, pagnilayan natin ang lahat ng ating mga pagkukulang at hingan natin ang tawad ito sa Panginoon. Magkaroon tayo ng kababaang loob na tanggapin ang mga kahinaang ito. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming magkaroon ng kababaang loob na matanggap ang lahat ng aming mga kahinaan at tulungan mo kami magsikap upang maipahayag namin kapalagi na ikaw ay aming tagapagligtas at lakas at wala nang iba. Amen.